Isang janitor sa eskwelahan si Norman. Ilang taon na rin siya sa trabaho niyang iyon at masasabing halos lahat ng guro roon ay talagang maganda ang pakikitungo sa kanya. Nasa edad 40 na si Norman. May asawa at 2 anak na lalaki. Simpleng housewife lamang ang kanyang asawa at nag-aaral naman sa elementaryang paaralan na kanyang pinagtatrabahuhan ang kanyang 2 anak. Kalimitan ay Mang Norman ang tawag sa kanya ng mga batang estudyante ron at paminsan-minsan ay nakikipag-asaran siya sa mga ito hanggang sa dumating sa paaralang iyon ang isang dalagita na nasa edad 15 na yata ngunit nag-aaral pa lamang sa grade 1. Kapansin-pansin ang ganda ng batang yun at talaga namang nagagawa nitong makuha ang pansin ni Norman tuwing napapadaan ang dalagita sa kanyang harapan. Sa batang edad ay maganda at makuruba ang katawan ng dalagita. Nakalaunan ay nakilala na kaagad sa buong eskwelahan si Dahlia dahil madalas ay nag-iiskapo ito sa klase. Palagi itong tumatambay sa likod ng eskwelahan kung saan naroon ang puno, ang mayabong na puno ng santol. Wala namang nagagawa ang guro ng Dahlia sapagkat tuwing pinapagalitan nito si Dahlia ay nagwawala ang dalaga. Minsan pa nga ay dahan-dahan na sinilip ni Norman si Dahlia sa lilim ng puno na parang may ginagawa ito at umaalog ang kanyang katawan. Walang katao-tao sa paligid kung kaya alam ni Norman na siya lamang ang nanunood kay Dahlia ng mga oras na iyon. Bahagya itong nakatalikod sa gawin niya kung kaya ay hindi niya makita kung ano nga ba ang ginagawa ng dalaga. Bahagya pang lumapit si Norman at noon ay narinig ang mabilis na paghinga ni Dahlia na para bang hingal na hingal ito sa ginagawa. Nang tuluyang makalapit si Norman sa likuran ng dalagita ay kitang-kita ni Norman ang ginagawa ni Dahlia. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Norman. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng init na para bang gustong-gusto niyang sunggaban si Dahlia at siya na mismo ang gumawa ng ginagawa nito sa kanyang sarili. Bahagya pang sinilip ni Norman ang nooyukong-yukong si Dahlia. Napalunok si Norman. Wala man lang kaalam-alam si Dahlia na nasa likuran lamang siya nito at nanunood. Ilang saglit pa ay bahagya pang nakagawa ng ingay si Dahlia dahil na rin siguro sa malapit na nitong mapadpad ang rurok. Dahan-dahan namang bumalik si Norman sa pwesto niya kung saan tiyak niyang hindi siya makikita ni Dahlia. Ilang saglit pa nga at nakita ni Norman na bahagya nang nanginig ang katawan ni Dahlia at bahagya pa itong napahilig sa puno sa likuran nito kung saan siya sumilip. Nanginginig ang buong kalamnan ni Norman na para bang ramdam na ramdam niya ang ligayang nalasap ni Dahlia. Wala sa sariling napahaplos si Norman sa kanyang pantalon. Napabuntong hininga si Norman. Kaya pala ayaw pumasok ni Dahlia ay dahil talaga namang mas gusto nito yung ginagawa nito sa labas ng silid-aralan. Maya-maya pa ay umalis na nga si Dahlia sa pwesto nito kung kaya ay mabilis na nagkubli si Norman. Mula nga nung araw na yun ay hindi na mawala-wala sa isip ni Norman ang tagpong iyon at maging sa kanyang pag-uwi ay sa kanyang asawa niya nilalabas lahat ng init na kanyang nararamdaman. Takang-taka naman ang kanyang asawa sapagkat hindi naman siya ganoon ka-agresibo sa bagay na iyon. Ngunit talagang hindi mapigilan ni Norman ang pag-iinit ng kanyang katawan tuwing naaalala niya iyon. Ilang araw rin ang lumipas bago na ulit muli ang ginagawa na iyon ni Dahlia. At kagaya ng unang beses nitong ginawa yun, ay inabangan ulit ni Norman ang araw na iyon. Kitang-kita na naman ni Norman ang dalagita. Sa pagkakataong yun, ay nasa itaas na siya ng puno ng santol at talagang doon nanonood. Sana lang talaga ay huwag tumingala si Dahlia sa itaas ng puno at baka makita siya na to. Ngunit gayon pa man ay malakas pa rin ang loob ni Norman. Makita lamang ang bagay na iyon na kanyang pinananabikan. Bagay na walang kasing ganda para sa kanya. Ibang-iba sa bagay na palaging inihahandog sa kanya ng kanyang asawa.
At sa pagkakataong yun ay hindi na rin mapigilan ni Norman ang kanyang sarili. Meron na rin siyang ginagawang milagro sa taas ng puno. Awang ang mga labi ni Norman at talagang gustong-gusto niyang lapitan si Dahlia. Kasabay ng pag-awang ng mga labi ni Norman ay siya namang pagtingala ni Dahlia sa kanyang gawi. Ngunit laking pasasalamat niya at ito ay nakapikit. Tila yata ninanamnam nito ang ginagawa ng mga oras na iyon. Lumikha na naman ito ng isang ingay na talaga namang mas lalong nagpapagana kay Norman. Ilang minuto pa at narating nga ni Norman ang rurok na nais marating. Nang hapong ding iyon, pag-uwi pa lamang ni Norman sa bahay nila, ay kaagad niyang hinahanap ang kanyang asawa. Kasabay niyang umuwi ang dalawa niyang anak at pagkabihis ng mga ito ay kaagad nang lumabas upang maglaro na. Nalaman ni Norman na nasa loob ng banyo pala ang kanyang asawa at naliligo. Pinasok niya ito roon at nakita niyang nakatapi na nga ito ng tuwalya at mukhang kakatapos lamang maligo. Agad na hinatak ni Norman ang asawa. Hinawakan ito ang magkabilang pisngi ng asawa at pinakatitigan. Unti-unti ay lumalapit ang labi ni Norman dito. Dito na naman niya binubuhos ang init na kanyang nararamdaman. Gulat man ang asawa, ay wala na nga rin itong nagawa kundi ang magpaubaya. Tila baliw kung titignan si Norman ng mga oras na iyon. Talaga namang kitang-kita ang pananabik dito at ang pagkauhaw at gigil. Nang matapos, ay tahimik na iniwan sa loob ang kanyang asawa. Kinabukasan, maagang pumasok sa eskwelahan si Norman kasabay ang kanyang mga anak. Nasasabik siya at alam niyang makikita na naman niya mamaya si Dahlia. Ngunit ng araw na yun ay hindi pumasok si Dahlia. Kung kaya naman ay labis na nadismaya si Norman. Sa hindi inaasahan ay bigla siyang nilapitan ng isang matagal ng guro sa eskwelahang iyon, kung saan namatayan ng asawa 1 taon pa lamang ang nakalilipas. Hindi alam ni Norman kung bakit ganoon na lamang ang itsura ni Mrs. Palones at tila ba hindi ito mapalagay. Sinabi nitong sumunod daw siya sa tambakan ng mga lumang silya ng paaralan kung saan ay walang nagagawing tao maliban sa katulad ni Norman na janitor. Sumunod naman siya sa medyo may kasungitang guro at doon ay naabutan niya itong nanunood ng isang palabas kung saan hindi inaasahan ni Norman na panonoorin ng isang kagalang-galang na guro na kagaya ni Mrs. Palones. Tutok na tutok doon ang paningin ng guro at nang makita siya nito ay nabanaag kaagad ni Norman ang matinding pagnanasa sa mga mata na to. Hindi tuloy alam ni Norman kung ano ang kanyang sasabihin. Ilang sandali pang pakikipagtitigan sa kanya ni Mrs. Palones ay nakita niya ito na humakbang palapit. At ang mas hindi kapanipaniwala ay ang mga salitang binigkas na to. Nais daw nitong sumaya sa piling niya sapagkat masyado na raw itong nangungulila sa asawa na to. Sanay daw itong ginagawa gabi-gabi ang bagay na iyon kung nabubuhay pa lamang ang asawa na to. Hindi na daw nito kaya pang magtiis at mas lalo lamang daw tumitindi ang pangungulila nito sa paglipas ng mga araw. Halos lumuhod na nga ito sa kanyang harapan at sinabi ring bibigyan siya ng regular na sahod basta lamang makakasama siya nito araw-araw. Naisip ni Norman na sobrang pinagpala naman yata siya. Ngunit naisip niya ring hindi gaano sapagkat si Dahlia talaga ang nais niya. Ngunit hindi bali na at panalo pa rin naman siya kapag pumayag siya sa gusto ng gurong kanyang kaharap. Hindi nga lang niya alam kung bakit siya pa ang pinakiusapan nito na gawin ang bagay na iyon. Pero kahit papaano ay may sasahurin siya rito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Norman at kaagad nang ginawa ang nais na mangyari ni Mrs. Palones. Tiyak naman niyang walang makakakita sa kanila roon at sino naman ang pupunta sa nagsisilbing bodega ng paaralang iyon. Agad na sinunggaban ng halik ni Norman ang sabik na ginang. Talaga namang makikita sa mga mata nito ang pagkauhaw.
Totoo nga ang sinabi nito na talaga namang sabik na at hindi na kayang magpigil. Si Norman naman ay relax na relax lamang. Napakaswerte niya at mayroon pa siyang bayad. Daig pa niya ang isang lalaking nagtataglay ng labis na kagwapuhan, gayong hindi naman kaaya-aya ang kanyang itsura. Matagal din bago natapos ang ginagawang iyon ni Norman at ni Mrs. Palones. Ngunit sulit naman yun. Pawis na pawis si Norman, lalo na tanghaling tapat yun. Mabagal na nag-ayos ng sarili ang guro at saka binigyan ng 1,000 piso si Norman. Malaki na yun para sa kanya at wala namang nawala sa kanya. Bagkus ay nagustuhan pa nga niya ang nangyari. Sinabi pa nga ng guro sa kanya na kung pwede raw ba nilang ulit-ulitin ang bagay na yun at siya ay babayaran. Sino ba namang lalaki ang hihindi sa napakagandang alok na iyon? Lumabas na ng silid na iyon si Norman at pasipol-sipol pa nga. Pag sinuswerte ka nga naman. Naulit pa ng ilang beses ang mga pangyayaring iyon. Tuwing tanghaling nila iyon ginagawa ni Mrs. Palones. At kapag mag-aalauna naman ng hapon, ay doon naman siya kay Dahlia. Ganoon pa rin naman ang ginagawa ng dalagita. Talagang nakasanayan na yata nito ang gawaing iyon. Sa tuwina ay sinasabayan naman ito ni Norman. Pakiramdam yata niya ay nauubos na ang kanyang lakas sa loob ng 1 araw. Dahil na rin sa ginagawa nila ni Mrs. Palones, ay dagdag pa ang solong ginagawa niya tuwing palihim na nanunood kay Dahlia. Ngunit 1 araw ay hindi inaasahang nahuli siya ni Dahlia habang ito ay may ginagawa. Titig na titig ito sa kanyang gawi at hindi man lang huminto sa ginagawa na to. Kung kaya ay hindi rin huminto si Norman sa ginagawa niya. Nagtititigan lamang sila habang siya ay nasa ibabaw ng puno at si Dahlia naman ay bahagyang nakatingala sa kanya habang ito ay ginagawa ang bagay na iyon. Parehong awang ang mga labi nila at hinihintay na marating ang paraiso. Hindi nga nagtagal ay napadpad doon si Norman. Labis siyang namangha kay Dahlia. Bumaba naman si Norman sa puno habang inaayos naman ni Dahlia ang kanyang sarili. Mang Norman, anong masasabi mo? Tila isang inosente ang boses na iyon ni Dahlia nang siya ay tanungin na to. Napangisi naman si Norman at saka tumango dito. Mang Norman, gawin natin yun minsan. Nakakapagod din po kasing mag-isa lamang akong gumagawa nun. Gusto ko yung hindi ako napapagod. Yung maghihintay lang ako. Kagaya ng palagi kong nakikita sa bahay na ginagawa ni ate at ng asawa niya. Kaya ako nagkakaganito dahil palagi ko silang nakikitang dalawa. Wala man lang ginagawa si ate, hindi kagaya ko. Hindi ko pa kasi nahanap yung lalaking gagawa sa akin nun Kaya nagtitiis muna ako. Dugtong pa nito na muntikan ng ikapalakpak ni Norman. Payag pala itong gawin nila ang bagay na iyon. Kung alam lang sana niya, simula pa lang ay nagawa na sana nila iyon ng maraming beses. Bahagya tuloy nakaramdam ng kilig si Norman at nagagalak siya sa susunod na sinasabi ng dalagitang si Dahlia. Kung pwede lang sana, ngayon na yung susunod na sinasabi nito, hindi siya magdadalawang isip na gawin yon. Dahlia, gusto mo bukas natin gawin yon? Doon sa may bodega sa likod. Sa umaga pwede natin gawin yun doon at sa hapon. Wag lamang sa tanghali. Aya pa niya rito sapagkat ayaw niyang pumunta ang dalagita sa bodegang iyon sa tanghali at si Mrs. Palones ang naka-schedule sa kanya sa ganoong oras. Natuwa naman si Norman nang pumayag ang dalagita at sinabi pa nitong payag daw ito basta araw-araw nilang gagawin yon. Naku, mukhang maraming mawawala kay Norman. Wag lang sana mga labit ang asawa niya gabi-gabi at makakaipon talaga siya ng lakas para sa buong araw. Halos hindi na nga makapaghintay si Norman na sumapit ang umaga. Buong gabi niyang iniisip ang magiging tagpo nila ni Dahlia kinabukasan. Hindi na rin muna niya kinalabit ang kanyang asawa at mukhang pagod rin ito. Maaga rin kasing natulog si Norman at alam niyang mapapagod siya ng gusto sa kanyang paggising. Maaga nga siyang nagising at nauna nang umalis sa kanyang mga anak.
Lalakarin lang naman kasi yung eskwelahan mula sa kanilang bahay. Gusto na kasi ni Norman na mapabilis ang oras. Sigurado siya na talaga namang magugustuhan niya ang magaganap. Idagdag pa na talaga namang parang desidido si Dahlia. Pagdating sa eskwelahan ay agad na nga siyang nagwalis sa paligid. Walis tingting na may mahabang hawakan ng kanyang palaging hawak. May ilang estudyante at guro na rin ang dumating at nagsisipasukan sa kani-kanilang mga silid-aralan. Panaka-naka ay dumadaan si Norman sa silid kung saan pumapasok si Dahlia at sinilip doon kung dumating na ba ang dalaga. Hindi naman siya nabigo at naroon nga si Dahlia at nakaupo sa isang sulok. Alam ni Norman na kapag magsisimula na ang klase ay lalabas naman si Dahlia sa silid na yon at saka tutungo sa likod ng eskwelahan kung saan kubli sa mga tao. Ilang saglit pa nga at dumami na ang mga estudyante. Maging si Mrs. Palones ay namataan na rin ni Norman. Kakaibang tingin agad ang pinukol nito sa kanya na para bang nagpapahiwatig ng pagkasabik. Gayong kahapon lamang ay ginawa rin nila ang bagay na iyon. Lihim na natuwa si Norman at magkakapera na naman siya mamaya. Tinuloy na lamang niya ang pagwawalis hanggang sa dumating na nga ang oras na kanyang pinakahihintay. Nakita niyang lumabas na si Dahlia sa silid-aralan at tumungo na sa likod kung saan naroon ang puno ng santol na pinalilibutan ng mga damo. Malayo-layo rin ang pagitan ng punong iyon sa silid-aralan ni Dahlia, kung kaya ay kampante si Norman na walang makakakita kay Dahlia tuwing ginagawa niya ang bagay na iyon, maliban lamang sa kanya. Ilang saglit pa ay tinungo na nga ni Norman ang daang tinahak ni Dahlia. Masyado siyang nagagalak, kung kaya ay pagdating pa lamang niya roon ay kaagad niyang kinuha ang pansin ni Dahlia na dahilan kung bakit ito napalingon sa kanyang gawi. Kaagad nang umiti ang dalagita habang patuloy sa ginagawa na to. Talagang iyon nga ang balak gawin ni Dahlia ng umagang iyon. Dahlia, gusto mo bang ngayon na natin gawin yung sinasabi mo kahapon? Nanginginig ang boses ni Norman. Kaagad namang sumilay ang labis na galak sa mukha na to. Gigil na gigil si Norman na ito ay nilapitan. Walang ano-ano ay naupo na si Dahlia sa paanan ng punong santol. Hindi man lang nito inalintana na madudumihan ang kanyang damit. Talagang hindi ito mahilig mag-aral. Iisa lamang yata ang nasa isip, ang pasayahin ng kanyang sarili. Tagal kong hinintay to, Norman. Ang wika ni Dahlia. Si Norman naman ay makita ang kasabikan. Wala nang pakailam na mga oras na iyon. Kahit na nga ba may makakita pa, hindi niya na iniisip yun. Marahan niyang isinandal si Dahlia sa puno ng santol. At doon nga ay tinitigan nito ang magagandang mata ni Dahlia. Unti-unti ay naglapat ang kanilang mga labi. Tila uhaw pareho. Matinding paggalaw ng mga dahon sa itaas ang nagaganap na mga oras na yun dahil sa ginagawa ni Norman. Hindi na nga napigilan ng mga sarili at napunta na nga yun sa matinding pagmamahalan. Kulang na lamang ay mapahiyaw si Norman nang sabay nilang mapadpad ang rurok. Pagkatapos noon ay kaagad nang bumalik si Dahlia sa paaralan. Ilang pala ang nais nitong mangyari bago pumasok sa klase. Hinang-hina tuloy si Norman na naiwan sa ilalim ng puno ng santol. Hinga siya ng husto at pawis na pawis. Napapailing at napapangiti na lamang. Hindi siya magsasawang gawin ang bagay na iyon. Nag-ayos ng sarili si Norman at saka tumungo sa kantin. Masyado siyang nagutom sa ginawa nila ni Dahlia, kung kaya ay kumain muna siya. Sa kakamadali niya kasi ay hindi siya nakapag-almusal. Naalala niyang mamayang tanghali ay kailangan na naman siya ni Mrs. Palones. Ngunit imbis na makaramdam ng pagod sa bagay na iyon ay nagagalak din si Norman. 2 babae ang makakasama niya sa araw-araw. Sumapit nga ang tanghali. Kumain muna si Norman bago tumungo sa bodega kung saan batid niyang naroroon si Mrs. Palones.
Hindi nga siya nabigo at naroon na nga ito habang nanonood ng video. Kaagad itong nasiyahan pagkakita sa kanya at kaagad siyang sinunggaban ng halik pagpasok pa lamang niya sa pintuan. Nagulat naman si Norman, ngunit gumanti na rin siya. Nagiinit na pala si Mrs. Palones at talagang handang-handa na sa laban. Walang ano-ano ay nahiga si Mrs. Palones sa sahig ng bodegang iyon kung saan maraming alikabok. Hindi man lang nito inalintana na madumihan ang kanyang katawan. Inimbitahan na siya nitong magsimula na, kung kaya ay kaagad nang lumapit si Norman. Walang pasabi at bigla na lamang silang nag-isa. Hanggang sa biglang pumasok sa loob ng bodega si Dahlia. Pahiyang-pahiya tuloy si Mrs. Palones dito. "Dahlia, anong ginagawa mo rito?" Tanong ng guro sa dalaga, kung kaya ay sumagot naman ito. "Sinundan ko lang po si Mang Norman. Kanina ko pa po kayo sinisilip doon sa may bintana sa labas. Gusto ko po sanang makisali." Saad ni Dahlia na siyang dahilan kung bakit napatingin si Mrs. Palones kay Norman. "Mangako ka munang hindi ka magsusumbong anang guro sa dalaga na kaagad naman natong kinatango. Nagdiwang ang kalooban ni Norman. Hindi niya akalain na mangyayari ito sa kanyang buhay. Kung tutuusin, hindi naman siya gwapo at janitor lamang. Akalain mo bang magkakagusto sa kanya ang isang guro at si Dahlia?" Mabilis lang nilang nagawa ang bagay na iyon. Pawisan ng tatlo nang matapos. Ngiting-ngiti naman si Norman. Talagang hindi siya magsasawa na gawin ito. Sino ba naman ang aayaw sa ganitong sitwasyon? At simula nga sa araw na yon, ay araw-araw nang ginagawa ni Mrs. Palones, Dahlia at Norman ang bagay na iyon. Wala silang pakialam sa bukas. Basta ang alam lang nila ay masaya silang tatlo. Wala nang makakapigil pa sa kanila.